nagmamahal at sumusuporta at nagdarasal para sa pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Sabi ko, para ma-share namin yung buhay ni Pangulong Duterte. So yun. Nagpapasalamat ako at sinabi ko na buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, dito siya kumain, para dahil wala na siya dito sa atin, makita man lang ng mga tao the way he lived his life dito sa Davao City. Umayag man ulit. Hindi pa siya, busy pa kasi siya sa dami-dami na medyo nadiskaril kasi yung pagnenegosyo niya at lahat-lahat na dahil sa mga pangyayari. But I'm sure papayag yan kasi ano din sa kanya, special din sa kanya yung bahay na yan kasi yun nga, before pa man kinuha, dinukot, kinidnap si dating Pangulong Duterte, ay bumibisita na yung mga tao dyan. Pero sa labas lang sila at standee lang yung nakakasama nila. I suggested kay Hanilet na buksan na lang para sa mga tao. Ma'am Giselle Umbay of Jen. Yan yung tanong? Hindi ma'am, si Giselle Umbay po. Chairman Giselle. Saglit na ma'am, punas mo na si Bibi kasi may pause. Ma'am, sinabi po ni Attorney Carlo Nograles na madami daw po legal questions kapag nanalo si former President Rodrigo Duterte at absentee mayor siya. Ano po bang possible repercussions? Wala namang legal questions dyan dahil covered yan ng batas natin covered yan ng local government code. Kapag wala ang mayor, automatic ang vice mayor ang nagiging acting mayor. So, walang butas sa batas dyan. Klaro ang ating local government code. Una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami na lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, which is 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, no, diba? Ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretso by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinutulak ko yung likod niya pinaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung wag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old. Na nakita ko yung wala sa akin noong 21 years old ako. Na-recognize ko kaagad kasi it took me years talaga to accept my fate. Kaya meron siyang resistance sa akin noon. Kasi unang-una gusto ko din talaga magdoktor, naging abogado ako, gusto ko mag-judge, naging mayor ako. So, merong resistance sa akin noon. But sa kanya, tanggap niya kaagad, diretso, na ito yung likely na magiging buhay ko. I will become a public person. Not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siyang public na persona. So, I'm happy na ganon. Kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga Davao City, ang tagal ko nag-develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang
ngayon. I was always a work in progress sa aking pagtanggap, sa aking role sa ating bayan. But siya, automatic yon sa kanya. So, masaya ako for her because that is one challenge na hindi na niya kailangan pagdaanan. Yung pagtanggap, acceptance sa kung ano man yung calling mo. So, hindi mo sa mga kabubot na itabor sa other parts of the island of Mindanao and Philippines? Kagubot sa election? Yes, ma'am. Naaba, wala ang bakoy balita. Patayan naman, wala riot na. Oo. nangyayari. Riot? Yes, ma'am. Kanang magkuan ng mga tao. Hindi naman Duterte Marcos na riot, local issues. Local issues. Well, yes, sadly, merong mga ganyan na mga pangyayari, election violence, no? And we condemn election violence because ang pagpili ng tao sa kung sino ang gusto niyang leader ay right yan ng tao, kaya respetuhin yan ng mga ibang grupo, no? So we condemn election violence, and I hope that the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines will do something about it para nagagawa ng mga tao yung kanilang right to vote at nare-respeto yung kanilang choice. Ma'am, you're speaking against political dynasty, but you also came from political. Yes, ma'am, precisely. That's why ako yung may pinaka malaki at solid ang credibilidad to speak about political dynasties because I come from a political dynasty. So wala nang mas matindi pang expert sa political dynasty. Ako yon. So are you saying that are you campaigning against yourself? Because you also, how do you justify? No, I am campaigning about us selecting people automatically based on their family affiliation. We should ask the person first. Okay, Duterte ka. Ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Okay, Marcos ka. Ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Hindi automatic yon na parang tipong pag-anak, asawa, kapatid, pamangkin, automatic na. Absent a law, that is the most that we can do as voters. Question the capacity and the competence of the candidate. Ang next question mo is, suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes, ma'am. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat. Ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Ma'am, ilang limit ang bibigay for political dynasty? How many members? Hindi ko pa sinusulat. Pero pag bigyan ninyo ako ng chance na sumulat, ako susulat niya. Ma'am, inopen niyo sa... Ito si Ronald Cardema, hindi man lang nag-consult sa akin paano isulat yung articles of impeachment. Tuloy, ewan ko. Maganda ba pagkasulat niya? Hindi ba na-file, ma'am? Kasi holiday po. Tuesday or tomorrow they will be filing it. Ma'am, ano po? Kung tinanulan niya ako, di ako sumulat niyan. Mas maganda yan pagkasulat. Kompleto yan. At Will you support yung I don't have a vote in the House of Representatives so Ma'am, But your your take on family... that, ma'am? Pag-file po yung impeachment against the president. well, yun siguro ang damdamin ng Duterte Youth at yun yung consensus ng members ng Duterte Youth Party List. So malamang kaya nila ginawa kasi nga yun yung gusto ng majority ng kanilang party list. And we can only watch and maybe support him. But I've not read the articles of impeachment. So hindi ko alam gaano kaganda pagkasulat. At gaano kaganda yung supporting documents para sa evidence. Ma'am, how does your family feel about your stance on political dynasties? Quiet sila. Hindi nila quiet sila. Hindi walang nagte-take up ng lahat kasi ang pinag-uusapan is yung detention ni PRD sa Hague. So walang nag-bring up ng politics sa bahay. Hindi sila na-offend na parang you're not actually actively campaigning for them? Oh, I did.
for them. Hinabol ko yung rally nila dito, yung meeting de avance nila dito from Batangas to dito. Kaso sobrang lakas daw ng ulan, na shorten yung rally nila. So hindi ko siya inabutan. And I made sure to record videos endorsing them. Or if there's something that you worry about, ano po yun? Ang worry ko, ma'am, ay baka ma-slide. Kasi walang assistant sa loob ng kwarto eh. So, yun yung worry namin. Baka ma-slide sa banyo, which is common sa mga elderly, na nasa slide sa banyo, sa kwarto. Yun yung worry ko. Wala naman akong worry sa mga gamot niya kasi may nurse. So, ina-assist siya sa pag-inom ng kanyang mga kinakailangan na gamot. Wala din kaming problema sa food kasi minomonitor yung intake niya ng mga lawyers, ng mga doctors. Ang problema lang talaga namin ay yung mga kapag gumalaw siya, wala siyang assistant. But naiintindihan ko din na pinipilit siya ng doctors niya to be independent kasi gusto ng doctors niya na gumalaw siya at gamitin yung muscles niya. Alright. Okay, ma'am, last question tayo, ma'am. Yes. Please. Vicky, Okay, go ahead. I know, hello Silingan, taga-Bangkal Baya ko. Anyway, ma'am, I know it's quite premature, but what is your birthday message this coming May 31? Wait lang. Hindi ko pa na sa lahat ng bagay yan. Ang hindi ko na pag-isipan. Yes po. Birthday wish. Birthday wish this May 31 po. Birthday wish na lang, ma'am. Wala, hirap ng tanong. Oo, ang hirap ng tanong mo kasi ano eh, dalawa yan eh. Unang-una para sa bayan. Ito yung mga senator sa PDP, di ba? Tapos pangalawa, para kay PRD kasi in detention siya. So, pwede bang wishes? Opo, please dalawa. po. Okay. Ang unang wish ko ay, sino ang genie dito? Saan ang genie? Okay? Sige, go. Oo. Unang wish ko ay sana manalo diretso ang... pero after the fact naman ito ng election. So, pwede pa ba ito by May 31? I hope. Para sa Advance na lang po. Sige lang, ma'am, kasi okay, pag tinanong sa'yo. Yeah. Sige. So, ang unang wish ko ay para sa bayan, sana manalo ang 10 senators ng PDP at 2 guest candidates na si Senator Amy Marcos and Senator Camille Villar. 12 yun. At pangalawang wish ko, sana ay ma-release na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention center sa ICC. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin. Sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang
kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte. Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at panghiinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build into the future.
Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanap buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo, at insurgency sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas. Kinahanglan undangon nato ang batasan sa pagpili sa mga kandidato nga gikan sa political dynasty. Kining mga sikat nga apelido nga magsayaw-sayaw ra ug magkanta sa atubangan. Igo ra magpakatok. Undangon ang mga party list na gipanag-iya sa mga dato. Undangon ang mali